Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa Team Munti Programa, thank you so much at mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa nagbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DBS na mga saltek magabayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi mag-aayan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos sa may session sa katagal magabayan, akala mga paninira ay totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa tagapagbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Sunday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check muna natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. Ang nanguna po si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 85 na mga comments. Nandiyan rin po si Lerma Sondita. Meron siyang 79 na mga comments. Lynn Gonzalez. Meron siyang 30 na mga comments. Nandiyan rin po si Grace Gruta. Meron siyang 23 na mga comments. And Nor Hagan. Meron siyang 22 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, lagi rin pong nagsishares ng ating mga videos. Thank you so much. And also mga kababayan ko, i-acknowledge natin ang ating mga channel members. Nandyan si Maria Hermenegilda Panso, Elazar Tony Hinobi, Barbara Butler, Katita Dar, Susan Torres, Edmond Castillejo, Samuel Membrado, and Via Pibar. I-greet natin ating mga suki, mga early birds. Yung nanguna po sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan si Lynn Gonzalez, Michael Vinas, Jen Medina, Erlinda Balarasa. Nandyan rin po si Noni Betty, Emmy Mapalan, John Kuwan, Maharlikang Pinoy TV. I-share rin po natin, nandyan po si Erwin Sinoren, Yuta Naya, Joel Carrillo, Emmy Sarino, Leo Moico, nandyan rin po si Lalaine Di Pasukat, and Hayato Kenachi Matsui. At syempre i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so mga kababayan ko, thank you so much nga pala no, sa ating mga viewers na pumunta doon sa ating meet and greet doon po sa Bata, Saudi Arabia mga kababayan. So I am very happy talaga. Super enjoy po si Sir Ivan kasi nga finally na-meet ko na po ang mga viewers natin dito po sa ating channel na kung saan na-appreciate nila ang ating pong vlogging style na even though si Sir Ivan po ay napakabulol talaga. Thank you so much nga pala no, na sinamahan nyo si Sir Ivan ating pong laban dito na kung saan ang laban po ng ating channel which is laban nyo rin po para po ipalaganap po ang mga totoong balita kasi yan po pilit na pinagtatakpan po ng kabilang kampo ng mga didis po ng mga vlogger at saka ng mga anti-Marcos makabayan. So thank you so much. So marami akong natutunan sa kanilang makabayan. Honestly, I've learned a lot from them. And also, marami akong nalaman sa kanilang makabayan tungkol po dito sa mga DDS. Kasi honestly, some of them, sila po ay dati pong DDS po na mga support ng makabayan. Die hard supporter po sila noon. Pero sila po ngayon ay nagising makabayan. So some of them, sila po ay dating DDS. So sila po ay nagising makabayan dahil po dito po sa mga pangyayari na mga sunod-sunod po na hearing dyan po sa Senado and also dyan rin po sa Kamara Makabayan. Kaya nalaman nila at nakilala nila po ang totoong pagkatao po ng mga Duterte. So again, ulitin ko lang po dito, maraming nalaman si Sir Ivan tungkol po ito sa DDS dahil po sa Kamara Makabayan. Okay, again, thank you so much. At saka kung gusto niyo pong makita ang ating pong pictures or mga pictures last Friday Makabayan,
Doon ko po pinost dyan po sa ating community. And also dyan na po sa ating Facebook account na Jel Review TV. Pero hindi po lahat na post makabayan. Kasi nga honestly, pagkapasok pa lang po sa Ivan, doon po sa Bilyagyo or Bilyagio, meron kasing sumulubong sa atin na pa-picture po sa ating makabayan. Gulat nga ako eh. Nagulat sa Ivan. So, meron tong babae, tsaka isa po, meron pong mag-part na makabayan na kung saan hindi po nakapag-picture sa Ivan, kundi sila po ang nagpa-picture po sa atin. So, hindi ko po nahingi po yung pictures nandun sa kanilang makabayan. So, kung sino man yon, please forward po sa atin para po i-post natin po doon sa ating Facebook account. Okay? Again, thank you so much. So, ayun sa makabayan ko, pagkasama natin. Ito pong nangyari na bagyo diyan po sa Pilipinas kasi nga pumasok po yung bagyo na Super Typhoon makabayan, yung bagyong Pipito, which is according po sa Pag-asa, siguro parang mas malakas pa po sa bagyong Christine makabayan. At saka very devastated po ngayon, saka yung pong nadaanan po sa bagyo ng makabayan, yung bagyo po ng Catanduanes, yung sa Albay, doon po sa Northern Luzon po makabayan or sa Central Luzon, napektuhan po pati po some part of the Visayas. Marami pong naapektuhan makabayan. Diba sunod-sunod talaga po yung bagyo ngayon. At saka nakatawang makabayan, kasi nga ito pong mga gunggong nito, ito pong mga DDS, meron silang black propaganda, mga palakad ngayon, sinisisi nila kung bakit daw sunod-sunod ang bagyo dyan sa Pilipinas. Alam mo makabayan kung sino ang sinisisi nila dito? CPBM, kasi malas na makabayan. Tingnan nyo kung gaano po kagunggong ito po mga DDS makabayan. Sinisisi nila si PBM dahil daw sa sunod-sunod po na pagpasok ng bagyo dyan sa Pilipinas. Gunggong talaga eh. Alam nyo ba kung bakit? Kasi nga nabasa ko doon sa kanila pong post makabayan sa mga anti-Marcos. Like for example doon po sa Tabsculation. Kasi according sa kanila, kung bakit daw sunod-sunod yung bagyo at saka minalas daw yung Pilipinas dahil daw kay PBM, kasi hindi daw pinotektahan ni PBM itong si Kibuloy or your self-appointed son of God na ito pong si Kibuloy makabayan. Katulad po sa paprotekta ni Digong sa kanya. Tingnan nyo, atong gungot makabayan, hindi mag-iisip, dahil daw hinaras itong si Kibuloy, dahil daw ikinulong itong si Kibuloy, wala daw nagprotekta makabayan. Hindi daw kasi pinotektahan ni BBM itong si Kibuloy, kaya nakaganyan ngayon ang Pilipinas, sunod-sunod daw yung bagyo. Gunggong talaga eh, di ba? Yan po ay isang natural po na calamity makabayan. Ang bagyo hindi ho yan mapipigilan. At saka every November makabayan, alam mo natin kapag papasok na po yung November, December, dyan talaga po yung maraming bagyo at saka malakas po na bagyo makabayan. Every November at saka yung December. Normal ho yan. Palagi pong pumapasok ang bagyo sa ganyan po na buwan makabayan. Hindi po yan dahil po na ikinulong itong si Kibuloy. Si Kibuloy, gunggong yon. Marami na pong nauto doon makabayan. Hindi niya kaya pong patigilin ang bagyo makabayan. Marami lang pong nauto sa kanya, di ba? So, before tayo mag-start makabayan, kasi nga may nakita ko kahapon na meron pong nag-live. Di ba doon po sa Albay? At saka doon rin po sa part po sa Catanduanes yata makabayan, yung nag-storm surge. Na kung saan maraming nagtatanong kung bakit hindi sila lumikas makabayan. Because as far as I remember, 4 days ago, nagsabi na po ang gobyerno natin, CPBM, na doon po sa mga lugar na mga critical area, doon po sa mga lugar po na madali pong magkaroon dito or magka-storm surge makabayan or magkabaha, dapat lumikas na. Alam niyo ba mga kababayan, marami pong napahamak sa mga kababayan natin dahil rin po ito sa kanila. Sa kanila pong ginawa kasi hindi sila nakinig po sa ating gobyerno, mga important po na mga announcement galing po sa ating gobyerno, binaliwala nila yung mga kababayan, di ba? Dahil po yan sa kanila. Sana po mga kababayan ko, sana makinig rin po tayo. Okay? So, anyways mga kababayan ko, at saka ipag-pray ho natin. Don't forget mga kababayan ko, ipag-pray ho natin. Ang lahat ng mga kababayan natin, mga lugar po na napektuhan po ng bagyong Pipito, please ipag-pray ho natin ang kanila pong safety mga kababayan. So, sa ating mga kababayan po na mga napektuhan po ng bagyo, please stay strong at saka please stay safe. Okay? So, anyways mga kababayan ko, dahil po nabanggit natin, ito pong si Kibuloy, may na-forward kasi sa atin po na video makabayan na kung saan ito nakakagalit talaga.
Kasi nga ito ang patunay na nauto po ni Kibuloy ang tao mga kababayan o ang kanya pong followers. For more details, let's watch this. Pinaka-worst na sinabi ng isang anak sa isang ina, "Mama, hindi naman talaga kayo ang tunay na may-ari ng buhay namin. Ginamit lang kayong instrumento ng Diyos para mailuwal kami. Pero ang nagmamay-ari sa amin si Pastor Kibuloy, ang anak ng Diyos." Dati po akong full-time din, 1993. Katulad din ng iba, pinapaginawa din kami taga-produce ng pera through sa paglilimo sa iba't ibang paraan. 2021 November 25 lumabas ako kasi nagkaroon ako ng ulcer. Year 2021 April, naimbitahan yung anak ko na 13 years old. Actually, tatlo sila. O yung kasama doon yung anak kong 13 years old sa Angono KLC para daw sa preparation for youth camp. Tapos pinayagan ko lang kasi mas gusto ko kasi bilang isang ina, gusto mo mga anak mo mapalapit sa Diyos para hindi mapariwara. Dumating yung gabi, yung dalawang anak ko na lang ang nakauwi. Yung panganay ko tsaka yung sumunod ko sa bunso. Yung 13 years old ko, hindi nakauwi, hating gabi na. So wala akong alam. Tapos nalaman ko na lang sa may kapitbahay ko na member din nila na dinala pala yung anak kong 13 years old sa tinatawag nilang glass house. Itong glass house na to, ito yung dinadalhan nila ng mga young people na nare-recruit nila for training sa logistics, yung pagtitinda. Tapos, after 3 days, sa pangungulit ko doon sa ministro nila, nakausapin ko yung anak ko. Nakausap ko siya sa cellphone through sa youth leader na na-assign si Rima Faune. Bigla akong nagulat dahil ang nag-iba yung salita niya. "Mama, hindi na ako mag-aral kasi babalik na ang Panginoon." Tapos si Pastor Kibuloy mag-glorified na. So nagulat ako kasi masipag yun mag-aral. Sabi ko, "Anak, kahit pa mag-glorified si Pastor Kibuloy or bumalik ang Panginoon, magpatuloy ang mundo, hindi totoong matunaw ang mundo. Kailangan mong mag-aral kasi yun ang tama dahil minor ka." Tapos hanggang sa hindi ito na yung gusto ko. Magtinda na lang habang buhay para sa anak, para kay Pastor Kibuloy, kay gusto daw niya makarating sa 7th heaven. Pinaka-worst na sinabi ng isang anak sa isang ina, "Mama, hindi naman talaga kayo ang tunay na may-ari ng buhay namin. Ginamit lang kayong instrumento ng Diyos para mailuwal kami. Pero ang nagmamay-ari sa amin si Pastor Kibuloy, ang anak ng Diyos." Dito ang pinakamalaking problema, ma'am, dahil pineke nila yung pag-aaral ng anak ko. Kinuha nila yung report card, previous report card ng anak ko ng grade 8, tapos PSA, kunyari in-enroll nila. Pero sa isip ko bilang isang ina, paano ang isang bata nakakapag-aral nang mula umaga hanggang gabi, madaling araw, nagtitinda ng otak? Di ba hindi hindi dapat? Paano makapag-aral isang bata? 13 years old lang yung anak ko. Nagpatulong ako sa teacher niya dati, grade 7. "Ma'am, pakitrace kung talagang ba na-enroll ang anak ko." Wala siyang makitang pangalan ng anak ko naka-enroll. Pero sinabi niya naka-enroll. Sabi ko, pupuntahan ko yung hideout nyo kasama ang DSWD at DepEd. May kausap na ako. Siguro sa takot nila iskandalo, hinatid nila yung anak ko sa bahay. Pinatanong ko po sa teacher, pina-interview ko ma'am siya sa teacher. Kung nag-aral ka, sino ang teacher mo, kung online man o sino ang principal mo sa JMC. Ma'am, wala po siyang alam. O diba? Ganyan po, binibrainwash po ni Kibuloy ang kanyang mga biktima mga kababayan. Napakasakit no? Kasi nga ipinagpalit niya ang kanyang pamilya, ipinagpalit niya ang kanyang mama over kay Kibuloy mga kababayan. Masakit talaga yan eh. At saka update nga pala dito ko po kay Kibuloy kasi nga nakita ko sa balita mga kababayan kahapon na today, 16 mga kababayan, November 16, ibinalik na pala itong si Kibuloy doon po sa kanyang kulungan mga kababayan. So nakarecover na po si Kibuloy sa kanyang pagsakit, sa kanyang sakit, sa kanyang pong problema kasi nga siya po inatake po ng puso mga kababayan. So siya na po nakarecover at saka ibinalik na po doon sa kanyang kulungan mga kababayan. Hindi po nagwagi, hindi po nagtagumpay ang plano ng legal team po ni Kibuloy na dapat na daw mag-house arrest or hospital arrest ito pong si Kibuloy mga kababayan. So anyways, before tayo mag-jump po sa next topic, well, good news muna tayo. Kasi nga, part dito po sa ating good news mga kababayan, pag-uusapan natin mamaya kasi nga nakagulo po itong magunggong nito, ito po mga DDS at saka sila po dito yung credit grabber tungkol po nangyari doon po sa LRT1 na extension mga kababayan na kung saan open na po kahapon yung LRT. Abay, credit grabber ang magunggong mga kababayan. So mamaya sasampalin natin sila ng mga ebidensya. For more details, let's watch this. Magagagandang balita po sa ating mga motorista, inaasahang bababa ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo.
Ayon sa Energy Department, mababawasan ng 70 centavos hanggang 1 peso ang kada litro ng gasolina. Bababa naman ng 65 centavos hanggang 95 centavos ang litro ng diesel. Samantala, 70 hanggang 80 centavos naman ang posibleng mabawas sa kada litro ng kerosene o gas. Ang pagtataya ay batay sa 4 na araw na kalakalan sa pandaigdigang merkado ng langis. Naging produktibo naman ang buong linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagtulong sa mga Pilipinong nasa lanta ng bagyo at paglagda sa ilang mga panukalang batas. Sa unang araw ng linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pinirmahan niya ang Republic Act No. 12066 o ang Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises to Maximize Opportunities for Reinvigorating the Economy o Create More Act. Batasaan niya ito na nagpapakita sa commitment ng administrasyon na gawing investment hub ang Pilipinas, lalo't sa ilalim ng batas ay pinapalakas ang tax regime at framework ng mga insentibo upang gawing mas kaaya-aya para sa mga mamumuhunan. Siniguro naman ang punong ehekutibo sa harap ng iba't ibang cruise line sa ginanap na Sea Trade Cruise Asia 2024 na sisikapin ng pamahalaan na pagbutihin pa ang cruise industry sa bansa. Yan anya ay sa pamamagitan ng pagdevelop pa ng mga pantalan at pagsiguro sa matiwasay na biyahe ng mga turista sa bansa. Miyerkules nanguna ang Pangulo sa isang sectoral meeting sa Palasyo kung saan inaprubahan niya ang Local Manufacturing Capabilities to Support Agri-Mechanization Program ng DOST. Lain nitong mas mapalakas pa ang sektor ng agrikultura sa bansa sa pamamagitan ng paggamit ng homegrown machineries. Tiniyak naman sa kanyang pulong kasama ang Private Sector Advisory Council o PISA na palalakasin pa ang healthcare sa bansa. Dito natalakay ang mga hakbang upang mapaunlad ang edukasyon at pagsasanay para sa mga radiologic technologies para matugunan ang pangangailangan ng mga mahuhusay at kasanayang profesional sa larangan ng healthcare. Iniulat din ng Presidente na magkakaroon ng pagpapabuti sa mga benepisyo ng PhilHealth, gayon din ang pagsulong sa digitalisasyon sa mga mahalagang proseso nito upang mas mapabilis at mapahusay ang serbisyo sa publiko. Nakipagpulong din ang Chief Executive sa Pacific Century Fellows mula Hawaii kung saan binigyang diin niya ang kahalagahan ng ugnayan ng bansa at ng US state at tiniyak na mas palalakasin pa ito. Huwebes, muling nagpahatid ng tulong ang Pangulo sa mga magsasaka at mangingisda sa Oriental Mindoro na naapektuhan ng bagyong Christine at Leon. Gayon din sa probinsya ng Cavite. Sa dalawang lugar, libo-libong benepisyaryo ang nakatanggap ng financial aid mula sa Office of the President. Nakiisa rin ang Pangulo sa pagdiriwang ng 50th Top-Level Management Conference ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas kung saan binigyang diin niya ang mahalagang papel na ginagampanan ng media. Kasabay niya ng paghimok sa mga ito na manatiling tapat sa pagbabahagi ng balita sa publiko at maging kabahagi sa pagpuksa sa disinformation lalo na ngayong papalapit na ang Hatol ng Bayan 2025. Biyernes, pinangunahan ng Chief Executive ang inaugurasyon ng LRT Line 1 Cavite Extension Project Phase 1 na may 5 bagong istasyon. Ipinunto ng Pangulo na malaking bagay ito sa mga commuter sa pang-araw-araw nilang pamumuhay lalo't tinatayang nasa karagdagang 80,000 passengers ang madadagdag sa ridership nito. Patuloy naman anyang magsisikap ang pamahalaan para mapalakas pa ang transport system sa bansa. Nanguna rin ang Chief Executive sa Change of Command ng Philippine Navy. Dito kinilala niya ang mahusay na serbisyo ni dating Flag Officer in Command Vice Admiral Toribio Adasi Jr. lalo na sa pagtataguyod ng soberanya at maritime interest ng bansa. Si Vice Admiral Jose Maria Ambrosio Ezpeleta ang hahalili kay Adasi na hinimok ng Pangulo na patuloy na protektahan ang teritoryong sakop ng Pilipinas. Pinangunahan naman ng punong ehekutibo ang isang situation briefing sa NDRRMC headquarters para ma-address ang epekto ng mga bagyong Pepito, Ophel at Nika. Dito inatasan ng Pangulo ang mga kinaukulang ahensya ng gobyerno na iprioridad ang preemptive evacuations at pabilisin ang information dissemination sa mga komunidad na maapektuhan. Inatasan din niya ang concerned agencies na bumuo ng worst case scenario forecast warning na dapat anyang maipabatid sa mga maapektuhang lugar. Pinakikilos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga kinaukulang ahensya ng gobyerno na paghandaan ang paghagupit ng bagyong Pepito. Pinangangambahan ng Pangulo ang daluyong na dala ng malakas na bagyo. Kaya nais niyang madala na agad sa ligtas na lugar ang mga residente na posibleng maapektuhan nito. Ibinahagi naman ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa Pangulo ang mga paghahandang ginagawa nila para agad na matugunan ang lahat ng pangangailangan ng mga posibleng maapektuhan ng bagyo. Ito ang napakadelikado dahil hindi natin
Noon, nung nagka-storm surge tayo, lalong-lalo na ng Yolanda, ay hindi natin alam kung ano yung storm surge. If we're talking about 3 meters, that's almost 1 floor. So, kailangan talaga nating abisuhan ang mga LGUs natin na nakikita natin na baka abutan ng storm surge. Binuksan na ngayong araw ang unang bahagi ng LRT-1 Cavite Extension Project. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inaugurasyon mula Dr. Santos Station sa Parañaque, sumakay hanggang Redemptorist Asiana Station sa Pasay ang presidente. Hinihikayat ko lahat ng ating mga commuter, subukan ninyo at makikita nyo napakaginhawa kumpara sa traffic na nararanasan natin araw-araw. Simula ngayong araw, makababiyahe na sa karagdagang 5 istasyon ng LRT-1 mula Baclaran hanggang Parañaque. Kaya ang dating 1 oras na commuting time, iikli sa 15 hanggang 30 minuto. Mula 320,000 na sumasakay sa LRT-1, inaasahang madaragdagan ito ng 80,000 na mga bagong pasahero. Ang equivalent nito ay mga 6,000 cars. 6 to 8,000 cars. No? A day. No? Sige, biro mo, yun ang mawawala sa kalye. Mahalaga daw yan para mapagaan ang trapiko ngayong holiday season. Bukas ang LRT-1 Cavite Extension mula alas 5 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Nagkakahalaga ng 45 pesos ang bayad sa tren. Ito ang kauna-unahang railway line na binuksan sa ilalim ng Marcos administration. Pagpapatuloy ito sa sinimulang proyekto ng kanyang ama na si dating Pangulong Marcos Sr. On this day, no one is happier than his son in seeing that his father's foresight is being validated by another work that expands mass transit that he had built for the people that he loved. Sa ngayon, may 25 istasyon ng LRT-1 mula Fernando Poe Jr. sa Muñoz, Quezon City hanggang Parañaque. Okay, so doon pa lang sa balita makabayan, nakita na ho natin doon at siyang flash po sa balita kung kaninong project po yung LRT-1 Cavite Extension makabayan. Kay Apula Kay ho yan. Siya po ang nagsimula yan makabayan. Pero ang palakad kasi ang black propaganda ngayon ng mga DDS ipinag-aaway niya yung mga Marcos supporter at yung mga pink clown makabayan. Anong ginawa nila sa Ivan? Kasi doon po sa vlog po ni Bisdak makabayan, according sa kanya, nakagulo daw doon sa GC nila na yung dang Pulawan at saka yung Pinklawan, nag-away-away na makabayan. Kasi nga ginclaim na dito kung sino or doon sa kanilang claim kung sino po dito ang una po nakaisip niyan at saka kanino po yung project niya makabayan. Nag-away-away daw ang Pulawan at saka yung Pinklawan. Which is yan po ay isa pong malaking kalokohan makabayan. Nakita kasi ng mga DDS kung gaano po kainit ang suporta ngayon ng mga Pinklawan sa Marcos admin makabayan. Kaya ang kanilang plano, ang kanilang pong black propaganda, gusto nilang pag-awayin ang Pinklawan at saka yung mga Pulawan makabayan. Ngayon, meron po nag-post. Si Sir Ivan, isa pong DDS. At saka nakita niya kasi na duwan po yung train makabayan. Binidyo niya at saka meron siyang caption, sabi niya, kaninong projecto. Ngayon, meron po siyang DDS na napaka-abtik makabayan na nag-comment. Ito po si Robert Mesquida Pailon. Sabi niya, project yan ni PRRD. Maraming salamat Tatay Diggs na surprise kami sa mga projects mo. Tahimik lang pero may resulta. Hindi katulad sa isa dyan, wala pa pinagmayabang na ayaw na sira tuloy, bahala ang katapat ng flood control kuno. Gonggong makabayan, walang alam. Sa ito pa ang isang ebidensya natin na ito talaga pong mga DDS ang nagkalat ngayon, kiniklaim nila. Gusto nang i-credit po kay Digong ito pong LRT-1 Cavite Extension makabayan. Sabi dito, Duterte lang daw, wala ng iba. Di ba magong talaga walang alam makabayan? Ngayon, ipakita ko sa inyo ang vlog po ni Bisdak makabayan kasi itong gong na to wala talang alam at saka ang kanyang naratibo ito ipinagpipilit niya na ang project na to ay kay Digong makabayan at saka sinabihan pa niya si PBBM bakit hindi daw kayang pasalamatan ni PBBM itong si Digong makabayan. For more details, let's watch this. The best credit grabber, the most credit grabber, pinaka makapalang mukha. Ang pinagtatalunan ho nila sa comment section kung kanino proyekto daw yung LRT
LRT1 Cavite Extension. Yung mga Pulawan, sabi nila sa amin, sa kanila. Sabi ng mga Dilawan, sa kanila daw. Ay putang ina, nakita ko yung mga comment section, nagtatalo, kulang na lang magsapakan eh. Pero, parehong walang panama ang mga animal. Parehong hindi tumatama ang mga ugag. Sige nga, tanungin ko kayo, kanino ba talaga proyekto yan? Tusukin ko talaga kayo ng karayom talaga. Ito, pakinggan po muna natin ang balitang ito patungkol dyan sa LRT1 Cavite Extension na inako na ho ng ngagba-admin. Yan, alamin natin sa set na balita ni Clay. Grabe ngiti, ma'am, na? Ma'am, PTV, ingiti mo hanggang tainga talaga. Butang ina. Yan si Palakan, nood. Kaya lang, bilaukan ako, ha. Sumakay yung ano niya, walang alam na Pangulo. Pakaway-kaway, ha. Saan ka kumaway? Sa hangin? Kumpara sa traffic na Proud ka ngayon, ha? Pasalamat naman kay Tatay Digong buang talaga to. Nyar, ayaw mo sasabihin, no? Nyar, salamat, former President Duterte. Nyar, no? Di kaya, no? Kasi baka malaman ng mga lipuris mo, wala kang proyekto ni isa. Ay, tawa-tawa rin tong sekretary ng DOTR, oh. Ay, Bautista. Hoy, pasalamatan mo si Tati Gadi. Buang na itong mga to. Si Tugadi siguro, pati mura-mura na siguro si Tugadi ngayon. Alam niyo ba yung LRT Cavite Extension? Kung gaano ang pinaghirapan ng Duterte dyan? Utang ina, guys. Katakot-takot na takutan yan. Katakot-takot daw na takutan niya makaabayan sa panahon daw ni Digong. Hindi ba niya alam? Yan po ay hindi po natuloy po sa panahon po ni Digong makaabayan. Yan po na-stop. Bakit si Ivan? Kasi nga naubos yung pera makaabayan. Naubos po ang budget para dyan. Saan yan dinala po si Ivan ang budget para dyan? Doon po sa Parmalia makaabayan. Nalala ba natin yan? Di ba ginparitin niya yung Parmalia makaabayan? So babalikan na po natin yan. Ngayon, sabi niya bakit daw hindi kaya pasalamatan ni PBBM si Digong makaabayan? Hindi lang po si Digong ang kanyang inacknowledge dito. Ito po ang ating ebidensya makaabayan. Pati po yung iba po mga presidente, mga past president, after po kay Apula kay makaabayan. Ito po ang ating ebidensya. For more details, let's watch this. The L1C project has been a long time in the making, spanning 5 administrations, starting with President Estrada to President Arroyo, President Aquino, President Duterte, and now to mine. We owe this progress to the hard work and dedication of my predecessors. We must recognize their roles in helping making this dream a reality. Di ba? Kinalumutan pa ni PBBM itong si Digong makaabayan. Nang-assume kasi kaagad ito po mga DDS na ang proyekto na yan kay Digong daw. Bakit hindi daw kayang pasalamatan ni PBBM itong si Digong makaabayan? So ngayon mga DDS, sino ang napahiya dito? Di ba? At saka yung tawa ni Bisda makaabayan, kitang-kita natin na pilit talaga, no? Ipinagpipilit niya kahit wala pong katatawan ng makaabayan kasi alam niya sa kanyang sarili, alam niya ang totoo kung kaninong project po itong LRT1 Cavite Extension makaabayan. Yan po ay project po ni Apolacay. Saka alam rin po yan ng mga Pinklawan. O diba? So before tayo mag-jump po sa next topic makaabayan, isarman natin. Nandyan po si Nonsky Pasamonte, Heinzo Gorgonia Angala, Lucita Tolentino, Robin Basinga Salindong, nandyan rin po si Karishma Lakshmi Riches, hi to Boboy Elmido Costen Sadogyo, isarat natin si Mercy Calatrava, Anjang Aison, Alicia Leak, Apple Nash, Nida Ishaka, nandiyan po si Jimezo LB,
JB Carillo Bastismo, nandiyan po si William Steven Verdugo, hi to Samantha Joy, nandiyan po si Nonoy Floren Hills, Ima Valdez, Merger Secretaria, hi to Elsa Hoffman, isyata natin si Marilo Bidnarek, Eduardo Narvaez, Jenky Arellano, Annabel Hoson, and hi to Baby Garcia. Okay, so mga kababayan ko, exposo natin ito po mga panalait nila kay Efelisa. Gumong talaga grabe ka ng panalait mga kababayan. Bakit nila ginagawa yan? Kasi gusto lang ma-divert po yung attention ng ating mga kababayan tungkol doon sa nangyari po sa hearing, na latest po na hearing doon po sa Quadcom mga kababayan. Kasi kitang-kita ho doon na ito pong si Digong na humaran talaga ang kanyang kasinungalingan at saka marami po mga anomalyang ginagawa si Digong sa kanyang panahon mga kababayan. Alam mo natin si Digong napahiya doon. Alam ho natin itong si Digong nahubaran doon ang kanyang kasinungalingan at nakita rin po natin doon itong si Digong makabayan nilamon po ng mga kongresista ho natin. At para po malimutan nila yan at para po maiba po ang balita makabayan, tinira nila ngayon ito pong si Efelisa. Ito pong post nila, like for example, ito pong si Hita makabayan, itong si Tad, sabi niya, breaking, editor nakatulog, baka magurgur makabayan. Ipinakita niya yung picture po ni Efelisa na kung saan may edad na po si Efelisa makabayan. So dito na po sa post po ng iba, for example, ito pong si Fred Krueger, First Lady ng mga bangag, loyalista na sina Mami Ping, Bayarang Tansong Bulagers, nililight nila ito pong si Efelisa makabayan. So ito ba, ang daming mga post nila ngayon, nakita ko nga ang kanilang naratibo mga kababayan, ang kanilang banat ngayon, ang kanilang tinira ngayon, ito pong si Efelisa. Like for example, dito po sa post mga kababayan, nangalan po na si Julius Milano. For example, ito po si Julius Milano na si Princess Maui mga kababayan. Sabi niya, makinis, maganda, matangkad, mabango, yan si BP Sara. Panlabas na katangian pa lang niya, yan. Musta ka naman, Lisa Smags. So ito pong si Julius Milanio or aka Princess Mau makabayan, nilalait nila ngayon ito pong si Felisa na dahil daw kulubot na yung mukha makabayan. Nakalimutan ba nila na lahat po ng tao talaga pong tatanda? Darating po yung panahon na yung mga mukha natin makabayan, kukulubot talaga yan. Pero at least kumulubot po yung mukha po ni Efelisa, pero marami siyang natulungan makabayan. Also, one thing, itong si Efelisa, anak siya ng mayaman makabayan. Pero naisip ba ni Efelisa na maparitoke ng kanyang mukha? Diba? Hindi po nagparitoke si Efelisa. Unlike sa isa dyan makabayan, ritokada po yung mukha. Sina Sir Ivan, yung pong si Sara Duterte. Ito po ang ating ebidensya makabayan. Last April 3, 2012, yan po mukha po ni Sara Duterte. Tingnan nyo mabuti makabayan, yan po mukha po ni Sara Duterte. After 10 months makabayan, yan na po ang mukha po ni Sara Duterte. After 10 months, yan po'y galing po sa post po ng mga didis makabayan. Anong sinabi dyan? February 14, 2013. After face job. Wow, after face job. OMG, love it. Thanks, Doc Sis. Thanks, Doc Sis. Klarong-klaro galing ho siya sa ritoke makabayan. Meron siyang doktor nagritoke po ng kanyang mukha. O, di ba? Di ba yan bang ipinagmamalaki ninyo, ritokada? Pero si Efelisa wala pong niritoke sa kanyang mukha makabayan. Pero maganda pa rin po si Efelisa. Sa time po, dito po kay Sara Duterte, sa kanila pong kabataan makabayan, nakikita ho natin kung sino ang maganda dito. Sa time po ni Felisa na siya po ay bata pa makabayan. At hanggang ngayon, maganda pa rin po si Felisa. Walang nagbago makabayan. Ang nagbago lang kasi nga may edad na po si Felisa kontra dito po kay Sara Duterte. Kasi nga si Sara Duterte, she is 26 younger. 26 younger than Efelisa makabayan. Siyempre, may edad na po yung tao. Ito pong si Sara Duterte, siya po ay ritokada makabayan. O, di ba? Saan dyan? Sige nga, pag malakim nyo yan, ritokada versus hindi ritokada, yan kasi kayo. Kaya kapag kayo po ay manira ng tao, kapag kayo po ay mang-apak po ng pagkatao, kayo po mga DDS, dapat sisiguraduhin ninyong wala pong maibabalik sa inyo.
O di ba lagi po may ebidensya si Ivan Gunggong kasi yan pong amo ninyo, yan pong si Sara Duterte, yan po ay retokada. O di ba nakatawa talaga eh. And also mga kababayan ko, ipakita ko sa inyo ito pong good news. Kasi nga hindi nila natanggap mga kababayan. Like for example, dito po sa quality of life natin po mga kababayan dyan sa Pilipinas, mga Pilipino, which is very optimistic sila. Sabi po dito sa balita mga kababayan na within 1 year or within 12 months from now, gaganda ang kanilang pamumuhay dyan sa Pilipinas dahil po sa Marcos admin mga kababayan. For more details, let's watch this. Kararaming Pilipino ang nagsabing bubuti ang kalidad ng kanilang pamumuhay sa susunod na 12 buwan. Ito'y batay sa resulta na isinagawa na survey ng Social Weather Stations o SWS kung saan lumabas na 47% ng respondent ang positibo ang pananaw sa magiging lagay ng kanilang buhay habang 40% naman ang nagsabing mananatili ito sa 5% o mananatili ito habang 5% ang nagsabing lalala ito. Lumabas din sa survey na tumaas ang net personal optimism na nasa positive 42 o excellent na panibagong pagtaas mula sa survey na isinagawa noong Hunyo at Marso. Kabilang sa mga nakapagtala ng pagtaas ng personal optimism ay ang Metro Manila at Visayas. Isinagawa ang survey sa 1,500 adult Filipinas at may margin of error na positive negative 2.5%. Okay, so yung balita na yung mga kababayan, hindi ho yung matanggap po ng DDS. Bakit si Ivan? Di ba sa balita, 47% po na mga kababayan natin, very optimistic, 47 po lahat. Marami yung mga kababayan. Bakit nila hindi natanggap yan? Kasi nga gusto nila na ang mga kababayan natin bulag mga kababayan. Gusto nila mga kababayan natin na magalit dito sa Marcos admin, magalit kay PBBM at sasabihin po ng mga kababayan natin na hindi nila nagustuhan ang pamumuno po ni PBBM at wala pong pag-asang uunlad ang bansa natin. Yan kasi ang gustong marinig po ng mga didis mga kababayan. Kaya doon po sa survey rating inilabas po ng SWS, hindi nila matanggap yan. Yan daw abed mga kababayan. Gugong talaga eh. 'Di ba kapag papabor dito, kapag yung survey papabor po sa mga kababayan natin or papabor po sa Marcos admin, lagi lang sinasabi dito, bayaran daw mga kababayan. Okay? So, alam niyo ba mga kababayan, dito po sa mga DDS na mga supporters na mga nauto po ng kabilang kampo, alam niyo ba na ginagamit lang kayo? At saka gusto kasi na mga DDS na yan ay magalit ho kayo kay PBBM kasi yan po ang kanilang trabaho mga kababayan. Mga DDS, mga anti-Marcos na nandito po sa channel po ni Sir Ivan, makinig po. Yan kasi ang trabaho nila ng mga DDS po ng mga vlogger. Gusto nila na magalit kayo kay PBBM, gusto nila na magalit kayo sa Marcos admin at saka isipin ninyo na walang pag-asa ang bansa natin. Which is hinihila kayo pababa unti-unti. Kapag doon lang kayo makikinig, talagang wala pong patutunguhan ang inyong buhay. Kasi gusto nila, kasi ang goal kasi ng mga DDS na mga vlogger, malugmok ho kayo. At saka isipin nyo na wala kayong pag-asa, wala na magandang mangyayari sa inyo, sa Pilipinas, at ayaw nilang kayo po ay aasa po sa inyong buhay na gaganda pa. Hanggang dyan lang kayo. Yan po ang plano ho nila. Bakit? Gagamitin ho nila yung mga kababayan natin po na lugmok, yung mga kababayan natin po nandyan po sa laylayan, kasi yan po ay gagamitin nila paninira po sa ating gobyerno at kay PBBM. Nagets ba natin? Alam niyo mga kababayan, kung mga DDS, yung po mga kababayan natin po na medyo nandyan po sa lower level na pamumuhay, alam niyo dapat maging optimistic ho tayo. Bakit? Maganda kasi yung makahabayan. Alam nyo, unang-una isipin ninyo na hindi po hawak ng mga DDS ang buhay ninyo, kundi kayo po ang may hawak ng inyong buhay. Kung gaganda ang inyong pamumuhay dahil po yan sa inyo, ulitin ko lang po dito, gaganda ang inyong buhay dahil po yan sa inyong pagsisikap. Okay? So wag kayong makinig doon sa mga DDS, mga gunggong yun eh. And also makahabayan ko, naglabas rin po ng survey rating ang RPMD the other day, which is yung survey makahabayan ko, talagang bumabagsak na. At saka pabagsak na ng pabagsak po ang survey ni Sara Duterte, ang kanyang trust rating, and also ang kanyang approval rating, which is consistent ngayon na bumagsak po makabayan, hindi na po napigilan. At yan po taliwas po sa mga sinasabi po ng mga DDS na hindi rin yung totoo makabayan.
After po naglabas ng survey rating ang RPMD, which is tumataas po ngayon ang survey ni PBM. For example, ang kanyang trust rating which is 76%, satisfaction rating 74% mga kababayan. So pataas ng pataas. Kay Sara Duterte, pababa na ng pababa. Ngayon, alam niyo ba naglabas sila ng kanilang sarili pong survey rating mga kababayan? So meron silang inilabas po netizen survey daw. Approval ratings. Ano ba magkano po yung kay Sara Duterte? 94% mga kababayan. Approval ratings, 94%. Hindi pa ginawang 100% mga kababayan, nahiya pa. At dito rin po sa isa, sa trust rating mga kababayan, 95% daw. 95%, ulit na po natin dito, hindi pa ginawang 100%. Nahiya pa mga kababayan. Sino ang gumawa po ng survey na yan, Sir Ivan? Well, actually, isa pong DDS. Kilala ba natin si Mr. Rio? Yung pong DDS makabayan na kung saan nalaos na ngayon. Ano po siya makabayan, ito pong si Mr. Rio nalaos na. So gumawa siya ng survey rating mismo po sa kanyang Facebook page makabayan. Tapos sabi niya dito, ito ang survey na mas marami pang respondents kumpara sa survey ng Okta Research. Ito po ang trust ratings ng 5 highest ranking government officials natin. Ulit na po natin dito, ito daw ang survey na ginawa niya, mas marami pa daw respondents versus sa Okta Research makabayan. Kasi nga dito po sa respondents na pinikita niya, 1,346 po na nag-vote niyan. Doon po sa approval rating, ang nag-vote ng makabayan is 1,707 netizen respondents. Kaya nasabi niya na mas marami pa daw respondents ang kanyang ginawa na survey versus doon sa Okta Research makabayan. Okay, so i-clear natin. Actually, ang Okta Research, ang kanila pong ginawa po na survey makabayan, nakita ko doon mga 1,600 yata na mga respondents doon, 1,600. At sa lagi ko yung sinasabi noon pa, na yung Okta Research, yung pong Publicos, only 17, 18, 15, ganyan lang po kadami ang kanilang pong pinagtatanungan. I don't know why. Baka siguro, takot sila pong gumasta makabayan. Ngayon, dito po sa inilabas po na survey ng RPMD, umabot po ng 10,000 ka-respondents makabayan. Diyan mapapahiya itong si Mr. Rio kasi sabi niya ang survey din na nilabas po ng mga survey firm hindi daw marami makabayan. Pero paano niya ma-explain yan? Ang respondents pinagtanungan po ng RPMD is 10,000 lahat makabayan. At ang lumabas po ng survey makabayan, ganun pa rin po, mataas pa rin po si PBM, 76% at saka yung 74% po ang approval makabayan. Kaya Sara, bumaba pa rin po makabayan. Isipin yan, 10,000 lahat po ang pinagtanungan po ng RPMD. Pero bakit bumaba pa rin po ang survey rating ni Sara Duterte? O, di ba? Pahiya kayo, no? Paano yan idibang? Kasi nga mga DDS, lagapak na ang survey ni Sara Duterte. At yan po hindi na po mapigilan. Bakit? Kasi marami na pong nakakaalam. Marami na pong nakakaalam sa mga ginagawa ngayon ng mga Duterte at saka yung mga ginagawa nila sa time pa po ni Digong Makabayan sa kanyang panahon, which is nahubaran na ngayon dahil po yan sa mga ginawang hearing dyan po sa Kamara and also sa Senado Makabayan. Kaya mas lalo pa ngayong bumaba ang survey rating ni Sara Duterte dahil nga hindi siya umaattend sa kanyang deliberation budget hearing doon po sa Kamara Makabayan. Natakot kasi. Bakit siya natakot? Kasi ayaw niyang malaman po ng taong bayan ang kanyang ginawang korupsyon nang siya pa ay naging sekretary po ng DepEd at saka OBP Makabayan. O di ba? Bratinela naman kasi. Meron kasing saltik po sa utak makabayan. Kaya lagi pong paiba-iba kalamang sinasabi, si Digong at si Sara, pareho kasi sila po ng personalidad makabayan. Meron kasing saltik, o di ba? So anyways, isa naman natin. Nandyan po si Brother Mel. Hi to Masking Digma. Nandyan po si Dalit Pasamonte. Greg Baka naman. Hi to Nelda Arcio. Isa rin natin si Sofia Sanchez, Susan Reyes, Angelita Hulsanger, Tess Faraon. Hi to Lynn Moss. Nandyan po si Trening Lozano. Hi to Elmer Pinaranda, Maria Teresa Romero, nandiyan po si Gemma Camarines, Maria Cristina E. Fernandez, and hi to Nora Anteng. Okay, so mga kababayan ko, ipakita ko sa inyo ang ginawa po na survey
kalye survey ni Eleazar, yung Eleazar TV makabayan. Kasi nga ang ganda dito po ang mga sinabi ng mga Marcos supporter, yung mga sumuporta ngayon po kay PBBM, and also ang bangayan ng DDS versus Marcos supporter makabayan. So ipakita ko sa inyo ang vlog po ni Jason Eleazar TV. For more details, let's watch this. Pangulong Bongbong Marcos. Pangulong Bongbong Marcos, baka sakaling nanonood po kayo na mapanood nyo itong video natin. Pakita mo, ito po yung mga pila ng mga senior citizen. No? Ayan. Opo, ayan. Inaano po nila, ang sabi po nila, yung proseso sana medyo maluwag ng konti. Meron po kasing cut-off na tinatawag eh. No? Pero sana maging maluwag daw po yung proseso. No? Ayan. Opo, kagaya nung sa kanina, si nanay, cancer patient, no? Sige po, thank you. Nay, pa-survey naman. Para sa inyo, sino mas magaling na presidente? Si Duterte o si Bongbong Marcos? Bongbong Marcos! BBM! Parehas lang. Ay, parehas lang. Vote. Bakit ba si BBM? Bakit? Kasi matulungin siya. Lahat ng kailangan ng tao ay naibibigay niya. Ay, magaling. No, because mas priority ni BBM kasi para sa lahat yan. Kasi tatay yung naging Ayaw ko ni Duterte kasi sa kanya patay. Oo, na kay Duterte ang lahat ng kaso. na kay Duterte papatay. Papatay ni Duterte lahat ng tao. Kaya ma'am, sino mas magaling para sa inyo? Kasi Marcos kami. Marcos pa rin kayo, ma'am? Oo, Ma'am, kasi Marcos pa rin. matanda Marcos na kami. Hindi, sa kanilang dalawa, hindi po siya po lang kayo, yung dalawa, ma'am. Marcos. BBM pa rin kayo, mas magaling pa rin siya. Ayaw kong pinipirgyan ka ng problema na magnanakaw si Marcos. Ayaw namin ng gano'n kasi napakabuting tao niyan. Kahit sa tatay niya, napakabuting tao tatay niyan. Tutulungan kami ni Marcos. Ikaw kuya, sino iboboto? Hindi po ako pwede magsalita kasi nag-survey ako, kailangan neutral po ako. Pero meron ako syempre. Di ba? Meron ako. Pinagisnan ko na mga Marcos. Sige po, thank you po. Dahil kayo sir, sabi niyo Marcos talaga. Naniniwala po talaga kayo na makakatulong si BBM sa inyo po? Yes! Opo, yes! Makakatulong siya. Opo. Opo. Thank you. Yan, maganda man. Opo, thank you po. Sir, kayo po, sino mas magaling na presidente para sa inyo? Si Bongbong Marcos o si Rodrigo Duterte po? Siyempre, Marcos. Marcos pa rin po kayo, sir. Siyempre talaga. hindi ba nagbabago yung ano niya, sir, pananaw niyo? Kasi edad ko lang to eh. Sino po? Si BBM po? Si Marcos. 64? 64 na po kayo? 66. Ay, 66 na ba siya? Napag-iwanan na ako. Matanda pa nga pala ako dyan kibumbong Ganun po? Oo, 68 ako Sige po. Thank you. Sir, survey po, kanina po, para sa inyo, sino mas magaling na presidente? Si Bongbong Marcos o si Rodrigo Duterte? Survey lang. Survey daw eh. Sino para sa inyo, sino? Sir, sino para sa inyo mas magaling? Si Bongbong Marcos o si Duterte na presidente? Survey lang po. Duterte daw. Duterte po ka? Duterte, thank you po. Sir, survey lang po, sino mas magaling na presidente para sa inyo? Si Bongbong Marcos o si Duterte? Si Duterte. Duterte po kayo, ma'am. Sino po? No comment kayo, ma'am. Sir, bakit po si Duterte po ang mas magaling para sa inyo? Mas marami kasing nagawa si Duterte kaysa kay Marcos. Si Marcos kasi may taon na rin nakaupo pero hindi naman naramdam yung nangyayari dito sa Pilipinas. Parang puro gala-gala lang pinapakita niya. Di katulad ni Digong, pagkaupo pa lang may mga pinakita na kagad, may mga ginawa kagad para sa bayan. Ayun lang. Salamat po, sir, sa opinion nyo. God bless po. Thank you. Yan. Narinig natin ang opinion ni sir. Okay, maliwanag pa po sa sikat ng araw ang kanilang mga opinion po. Ang haba pala ng pila dito. Haba. May Mahirap tulungan. Ay, May, alam niyo napapanood na ni BBM tong vlog namin. Manawagan po. Ano po? Manawagan po kayo sa Pangulo, baka mapanood kayo. Mr. President, lahat naman mahihirap, tulungan nyo. Lalo na yung mga nasa ospital, mga may sakit. May pasyente ba kayo? Wala. Kayo po yung... Paano ito? Kayo tayo, manawagan po kayo sa Pangulo. Ako po sa pamamagitan ng sa aming kalat-latan ng mga naghihirap at saka yung mga may mga sakit.
minsan, ang nabibigyan nila, yung mayroong kaya. Yung kami naghihirap na humingi ng tulong, binabaliwala. Paano ba gagawin namin ngayon? Ganito na lang ba kami, kahirap? Kailangan naman, harapin naman yung kahirapan namin, parang hindi kami masyadong api. Bakit nyo nasabi yun, Tay? Ano ba yung, ba't ba kayo nandito ngayon? Humingi po ng tulong sa Anong tulong ang hinihingi nyo? sa mga nararamdaman high blood at saka yung katarata, mga yung inaano namin, yung mga kailangan namin sa ospital. Kasi wala po kami pambayad o panggastos. Hirap po kami. Pero natutulungan ba kayo o hindi po? Wala po sa amin nakakatulong kundi kami gumalaw. Kaya lang, lalapit kami sa kanila na matulungan. Ang problema, pagdating sa mga CI, pagdating sa mga ayuda, pagdating sa mga mayroong protocol o magbibigay sa amin ng tulong, oras sa lalapit kami sa mga ganyan na senado na mayroon ayuda, sasabihin, ay wala kayong record dito. Ay, wala kayo sa listahan. Wala sa listahan. Pero lilista nila ha. Lilista nila. Sasabihin nila wala listahan. Oh. Teka tayo, linawin po natin. Meron pong ibinibigay na tulong. May binibigay na tulong. Pero ang problema, yung proseso. Tama ba? Yung proseso, napakahirap kasi nasa bulsa. Okay. Kasi po, ang pagkakaalam ko po, yung pamahalaan, meron pong nakalaan para sa inyo. Kaya lang hindi po nakakarating minsan sa inyo? Yung ibig niya sabihin? Wala po nakakarating sa amin. Ang nakakarating muna sa barangay. Bago makarating sa amin, pinipili nila yung pwedeng bigyan. Sila lang. Opo. Pero nasunod po ba kayo sa propeso? Di ba kailangan meron kayo yung indigency, ganon? Ay, kailangan po yun. Kailangan po yun. Kasi pag oras naging ng protocol ng gobyerno, kaya DSWD, o ganito kailangan ninyo, o kaya sa City Hall, mga requirements, ginagawa naman po namin yan. Nagagawa niyo po yun? Nagbibigay naman po sila. Okay. Ang problema lang, pagdating sa mga ganyang problema, ang kailangan namin, wala kami masilip. Kasi sila may hawak lahat. Alam mo bakit? Ay, ibig sabihin wala masilip. Wala kami makuha sa kanila. Oras na kailangan namin na, oy, nakalista ba kami dyan? Oy, kami umapply ng ganito. Ay, wala pa kayong ganyan. Eh, siyempre, paano kami makakilos pag wala kaming pera, pamasahe? Paano kami maka-apply ng ganong sistema kung kami makakapasok sa City Hall? Makarecord ang mga pangalan namin. Siyempre, wala kami ayuda. Kasi problema din po yung pagpunta rito, yung pamasahe, pagkain, merienda. Nga po, gutom na kami sa kakapila namin. Madaling araw pa kami rito. Hanggang ngayon, wala pa. Tay, ilan taon na po kayo? 61. 61. Opo. May trabaho po ba kayo? Ano pa ako, driver? Opo. Kaso nga lang, ang biyahe ng sasakyan, ng taxi, wala nang kinikita kasi napupunta na sa mga Grab, Angkas, Joyride. Alos yung mga private, dumagdag. Dahil ang balita, yung LTO nagdagdag ng mga private club. Kaya, sinuminti itong mga sasakyan ng mga taxi, parang nawawala ng pasahero eh. Kaya sipin mo, maghapon na lang hanggang gabi, ang biyahe namin, 6 na piraso na lang. Hindi pa nakaka-boundary. Kaya ko po tinanong sa inyo, Tay, yung may trabaho kayo. Kasi may mga nagko-comment na bakit hindi daw tayo magtrabaho. Pero kayo may trabaho kayo, kaya lang hindi sapat. Hindi sapat, kulang pa. Kumita ka man ng 300, kulang pa. Kumita ka ng 500, kulang pa. Tapos kailangan yung gamot, kailangan yung pampacheck up. Yung gamot na lang bibiliin mo. Yung pagkain mo ngayon, ang mahal pa ng mga ulam ngayon. Bigas. Mayroon ka pa nag-aaral. Paano na? Yung tubig ilaw. Sa'yo lang, kulang pa yung 300. Kulang pa yung 300. Magbabudget ka ng 2 kilo isang araw, ang anak mo 4, 5. Hindi sapat yun. Mamamasahe ka pa. Kaya kailangan nyo po ang tulong ng gobyerno. Kaya tulungan ng gobyerno. Kaya mga kababayan, narinig po natin sa tatay, no? Yung hinaing po nila, meron naman po talagang nakalaan ng gobyerno para sa mga kababayan natin na nangangailangan. Kaya lang, minsan ng problema, pag naibaba na po yung pondo doon sa baba, no? Doon sa nagkapa-implement, minsan po hindi nakakarating sa mga mahihirap nating kababayan. Katulad ni tatay, no? Kanina pa sila nakapila, madaling araw pa lang yung iba nandito na. Yung iba, sakto-sakto na pamasahe nila, walang pangmerienda. Ilang oras sila nakapila sa init ng araw, walang pangmerienda, walang pambili ng tubig. Nagtitiis para lang makakuha ng tulong dito sa DSWD. Wala naman po problema sa national government. May binibigay naman po. Kaya lang ang problema, mahal na Pangulong Bongbong Marcos, baka nanonood po kayo. Ang problema po, yung pondong pinapadala nyo sa local government,
hindi po nakakarating lahat sa mga kababayan nating mahihirap. Nakaharang po, tsaka sabi ni nanay, hindi po sapat. No, kaya sana po kung mapanood niyo po ito, sana makatulong pa po tayo na yung mga pinapadalan po natin ng pondo na local government mabusisi po paano nila dinidistribute yung pera sa mahihirap. Kasi po yung iba hindi nakakarating sa mahihirap talaga eh. Baka nabubulsa po ng mga ibang nasa local government. No, sana mapansin po ninyo, mahal na Pangulo. Ayan. Sige po, Nay. Thank you po. God bless po, God bless. Nay, thank you po, Thank you po, Nay. Thank you po. Thank you po. Saan dito? Kaya, ano po? Ma'am, survey naman, oh. Tanong lang, sa dalawang Pangulo, si Tatay Duterte at si Pangulong Bongbong Marcos, sino mas magaling para sa inyo, sa dalawa? Opinion mo lang. Bongbong Marcos. Bongbong Marcos. Ikaw, Ma'am Duterte. Duterte. Magkakamay, ha? Duterte at saka Bongbong. Okay, thank you, ma'am. Thank you. Tatay, pa-survey naman. Tanong lang, sa dalawang Pangulo, si Duterte at saka si Bongbong Marcos, sino mas magaling para sa'yo? Sa akin yan. Bongbong Marcos, sir? Bakit po? Ilocano ko. Ay, Ilocano din kayo, sir. Okay, thank you po. Kayo, ma'am. Sa dalawang Pangulo niya, si Pangulong Bongbong at si Pangulong Duterte, sino mas magaling for you? Bongbong. Bongbong, ma'am. Kayo, sir? Bongbong din. Bongbong din. Kayo, ma'am? Rest lang. Bongbong mata. Puro kayo Bongbong. Bakit po, ma'am? Bongbong. Bakit po siya mas magaling? Magaling siya. Unang-una, wala namang patayan nangyayari dito eh. Saka pangalawa, lahat na kahirapan na nangyayari sa ating bansa, bibigyan niya kagad ng solusyon. Solution po. Thank you po, thank you. And, ano sabi naman? Parehas na. Parehas na. Parehas na. Gusto naman parehas na. Thank you, thank you. Ikaw, sir, kanino ka mas may tiwala sa dalawa? Marcos. Marcos. Ay, ma'am, survey lang. Kanino kayo mas, sino ang mas magaling na presidente? Si Marcos o si Duterte? Para sa inyo? Si Marcos. Marcos. Sino mas magaling na? Tatay niya. Hindi, sa dalawa. Eh ako kasi, kay Presidente Duterte, marami kong naano siya ano ng pandemic. Ano, ayuda? Hindi, yung ginawa niya sa ano. So, between BBM and Duterte, kailan lang itong mas ano ko kay Duterte kasi nakita ko yung ginawa niya. Ngayon, gagawa pa lang si... Kasi hindi pa kompleto yung kay BBM. 2 years pa Pero lang. pag nakumpleto na siya, Tsaka niyo husgahan. Ay ka, ma'am. diba? Di ba sinabi ko na kanina? Ay, kayo ba kanina daw? Sige. Okay, thank you, ma'am. Thank you. Sa ngayon, Duterte kayo. Ngayon kayo, Marcos, ma'am. Father Kayo, niya, ma'am. Oh, number 1 yun. Kasi marami na siyang project na nagawa. Si BBM, ma'am. Si BBM, ha? Si Opo, si BBM. Oo. Alam niyo po, madami mga nagawa ng si BBM. Alam Yes. niyo po. Opo. Aware po kayo, ma-updated po. Yes. Ako hindi updated pa kay Ano ba yung project na gawa daw kaya hindi pa updated? Hindi po, ma'am. Hindi pa updated. Ano ba yung project ni BBM? hindi ko kami BBM? updated kasi hindi ko lang masyado sa Lahat, ma'am. Panoorin niyo po yung mga vlog ko. Makikita niyo po. Ano ba? Ano? Ayan po. Sa YouTube. mga kalamidad katulad nito. Opo. Maagap ang mga alipuris niyang nag-iintindi sa mga nasalanta, ganon. Bakit sabi ng mga DDS support na Duterte supporter, wala daw ginagawa? Opo. Sabi ng mga DDS, ng mga wala daw ginawa nung bagyong Christine, wala daw ginawa si BBM. Hindi totoo yan. Hindi siya eh. Pero mas konta, alam mo. Hindi totoo yan. Maagap pa. Yung sa sa Christina Bagyo, napanood ko yung ano niya. Meron po siyang Video ginawa. ka, Okay lang, ma'am. napanood ko yung Kaya, sir. Hindi naman totoo yung sinasabi. Teka na, sino yung mas magaling para sa'yo, sir? Bongbong? Bongbong ako. Sabi nila, Dahil nung hindi pa presidente yan, tumutulong na yan. Kasi yan, hindi nila sinasabi nila, ay, ganito, wala na, mawawala yung mga adik. Nasa ba yung mga adik? Hanggang ngayon may adik pa rin. mga project nung nakaraan na kay ama niya, pinagpatuloy niya, binuhay niya lahat yung mga project na... ng tatay ni BBM. Yes. Pero yung si Presidente Ferdinand Edralin Marcos, Wow, complete. 101%. Yes. Number 1. Thumbs up kami lahat dahil napakalaki ng bagay na ginawa sa buong Pilipinas. Correct. Ang mga mahirap, hindi naghihirap. Ngayon, Ganun po ba ang buhay nung time niya, nung panahon niya? Nung panahon ni tatay ni BBM? Napakagaan ng buhay ng tao ng panahon ni Ferdinand. may halaga pa ang sente mo.
Kasi 72 na ako, kaya alam ko may edad. 72 na kayo? Meron na ako. Wow, hindi na tama, ha? Oo, wala mo. Para lang kay 71, ha? Wala mo pa ako. Hindi naman totoo. Okay. Totoo lang, napakahusay ni President Ferdinand Edralin Marcos. Ma'am, ano po masasabi nyo doon sa sinabi ni Inday Sara, ni Bibi Sara, na hukayin ko yung bangkay ng tatay ni BBM, itatapong ko sa West Philippine Sea? Hindi proper sa isang vice presidente ang magsalita ng ganon. Hindi proper. Very improper talaga. Nalibing nga ng tatay niya sa... Barang walang pinag-aaralan yung ganon. Na magsasabi ng ganon. Bibigyan ng mga bayani, tapos gaganon. Edukada si Vice President, pero ang salita niya ay parang hindi tugma. Hindi po dapat sinasabi ng... Yes. Sabi ni nito si Tatay Digong, sabi niya, kaya daw nasabi ni BP Sara to, yun, nung anak niya, nagbibiro lang daw. Hindi pwedeng ibiro yung mga bagay na yan. Kung ano lang sa bibig Ang edukadang tao, hindi pwedeng ibiro yung ganong klase ng mga salita. Hindi makatao yung ganun salita. Sige po. Thank you po. Nararamdaman ko yung emotion ninyo. 78 na ako. Opo. Alam na lang po yung mga accomplishment ni Ferdinand Marcos nung araw. Pinagpapatuloy ngayon ni Bongbong. Alam mo, nung panahon ni Presidente Binuhay niya. Marcos, ang isang sako ng bigas, ha, na pinakamaganda yung binuhangin, 350 pesos per sack. Wow. Ano yun yung 50 kilos? 50 kilos, 2,500, 3,000. Saka pa isang pinaganda dyan kay Bongbong, namamasyal siya sa mga lugar, personal niyang pinupuntahan ang mga nasalanta ng kalamidad. Yes. Oo. Buti alam niyo po yun nakikita niyo po. Oo. Yung iba sabi wala ito talaga ginagawa eh. Totoo yun. Marami siyang ginagawa. Okay, so kasama rin po natin si Sis Queen, High Sports Shinobi from South Korea. I-shoutout natin si Ruben Sodario. Nandiyan po si Nida Sanga, Seti Imaha Sibel. Nandiyan po si Visitasyon Garcia, Bayong Tiro. Hi to Evelyn Garcia, John Wake, Aurea Reyes, Josephine Gallego. Nandiyan po si Jess Tubtob, Ashen. Nandiyan po si San Kapunta Todamon, Malo Magbanwa ng Rodriguez. I-shoutout natin si Jemson, si Jemboy, si Jeriel Arjen, Mudawi Cebu. Greetings card from Rodolfo Ranadarbor of Tansa Cavite, and hi to Jolian Sebelyeha. Okay, so mga kababayan ko, yan po tayo manakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, naway samahan mo po akong lumakad. Gabayan ako sa lahat ng katotohanan at bigyan mo po ako ng lakas sa aking kahinaan, pag-asa sa aking pagkabigo at kagalakan sa aking pasakit. Ano man ang mangyari sa buhay, mangyaring hayaan akong maunawaan ang iyong mga intensyon sa likod nito. Hindi sisihin o mamaliing intindihin ka at maniwala na dapat mayroong iyong perpektong plano sa likod nito. Ngayong araw, nais kong hanapin ang iyong mukha sa aking buhay at magsalita at kumilos ayon sa iyong kalooban upang luwalhatiin ang iyong pangalan. Idinadalangin ko ito sa pangalan nating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see, every couple wants to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and do some